pagod na pagod na pagod na ako. Hi, it's your bestie Dre, and as I always say, life doesn't come with a life manual, but don't you worry, we are figuring it out one convo at a time. This is Besties. Ta-da! And before anything else, thank you so much for watching our episode 1. Kung kayo ay natouch yung hearts nyo, nakarelate kayo, and meron kayong ginawa na stinart na congratulations sa inyo, congratulations sa atin, and let's keep the ball rolling. At ang episode 2 ay, are you tired or just pressured to keep up? Diba? Yun naman yung topic natin ngayon. Dahil ito na nga, nakapagsimula ka na ng iyong fabulous project. Tapos, biglang nagkaroon ng weirdness inside of you na parang napastop ka. Tapos parang sabi mo, pagod na ako. Kahit na 8 hours naman yung tulog mo. Parang maayos naman yung araw mo. Pero feeling mo pa rin pagod ka na. So, yun ang pag-uusapan natin. At ang ating first topic is, tired. Does it equivalent to being lazy? My answer is no. Minsan nakakaramdam talaga tayo ng matinding pagod. And it comes in several ways eh. Minsan kasi, yung kaka-overthinking mo or yung kaka-overperform mo, minsan yun yung nagiging cause kung bakit ikaw napapagod. Minsan nga, nakaupo ka na lang, and this happens to me. Nakaupo na lang ako, pero dahil sa kaka-overthink ko, parang pagod na ako. Ganun yung feeling. And para sa isang overthinker na katulad ko, para sa akin, yun yung normal ko siya ngayon, and I try to battle it. Later, I'll share with you paano ko ginagawa yun. Pero bago ang lahat, gusto ko lang din sabihin na hindi porket pagod ka ngayon, tamad ka. Kasi coming from someone who has PCOS and hypothyroidism na parang constant kang pagod, kang mag-guilty na minsan kinakailangan mo din magpahinga. Rest is productive too. At ito pa yung nakaka-contribute sa matinding pagod na yan. Yung bang pressure to keep up. Ayan. Minsan, yung social media, alam mo, it is a great tool. Like money, hindi siya evil. Pero how we use it, how we influence ourselves, positively or negatively based on what we see on social media, dun nagkaka-iba. Doon, yun yung nagmamatter. Social media is a great tool, including lahat ng nagiging digital. I stand with that. Pero how you use it to your advantage, towards positivity, and not the other way around, yun naman yung nagmamatter. Ngayon kasi, di ba, pagka nakita natin, and I myself, guilty din ako dito, pag nakikita natin yung mga Instagram-worthy photos, minsan imagine ka talaga at mapapasabi ka na lang talaga ng sana all. 'Di ba ganun yung impression natin, pero how these people started from point A to point wherever they are now, hindi naman natin nakita yung struggles, yung pagod and everything nila. Nakikita na lang natin is yung kanilang gustong ipakita sa mundo. And mind you, hindi naman din lahat ng nagpapakita sa social media ay katotohanan. Minsan, nako-cover up kung ano yung katotohanan at lumalabas na lang sa dulo. Therefore, wag natin i-pressure sarili natin, mga besties. Yan ang number 1. Hashtag no pressure. Hashtag chill lang tayo. Hashtag we are on our own path. Yun naman yung very important doon dahil tuloy-tuloy lamang tayo sa ating sarili nating path. And ito naman yung story ko about being guilty na nagpapahinga. Actually,
I myself, sobrang guilty pa rin ako dito. Pero may mga ways naman ako na i-share ko din sa inyo kung paano ko nababattle as a constant overthinker and a constant people pleaser. Alam mo yun, ako, tinatry ko na hindi na maging people pleaser. Ayan. Pero lagi ko iniisip before, hala, okay ba yung ginawa ko? Okay ba ako sa kanila? Ganyan. Tapos if there's one person, syempre hindi ko not please everybody naman, 'di ba? If there's one person na parang naramdaman ko na hindi ko na please, hala, anong gagawin ko? How can I please this person? So, ikaw naman, mag-overwork ka pa, ma-tired ka pa, tapos ang ending naman din, wala rin naman din nagaganap, 'di ba? So, yun, I really have my fair share na ganun yung era ko, but now, I learn na hindi naman pala talaga lahat ng tao mapaplease mo. But going back to my story about, yun nga, being guilty na mag-rest, ako kasi is, I have PCOS and I have hypothyroidism. Both conditions, kailangan talaga ng matinding rest, mentally, physically, ayan, holistically, kailangan yan as advised din yan ng mga doctors na kinonsulta ko about my case. I was diagnosed early on, as in, nung time na hindi pa sikat ang PCOS, alam ko na siya and I've been struggling with it. If you can see me from yung pagkabata ko until now, kung ano yung physique ko, I used to be very petite, pero lumaki ako due to those condition. Pero ang pinaka-battle ko talaga is battle towards my strength. Kasi talagang dati nung bata ako, naaalala ko, naglilinis ako ng bahay, buong bahay namin talaga, up to the last corner of our house. Tapos hindi ako nakakaramdam ng pagod. Tapos naglalaba pa ako noon, ganyan. Hindi rin ako nakakaramdam ng pagod. Pero ever since I was diagnosed, unti talaga na naramdaman ko na there were moments talaga hindi ako makatindig sa aking bed. There were moments na kailangan ko na talagang ma-hospitalize. There was a phase in my life na kinailangan ko na dahil couldn't even lift a finger. Na experience ko yung my mind was so sharp, it was so active, pero yung body ko is not giving. Hindi talaga, wala na talaga siyang maibigay na energy. Kaya nag-end up na na-hospitalize ako several times. And then pumasok sa utak ko, yung sinabi nung isang vlogger na sinusundan ko before and until now, sinusundan ko pa rin siya. Si Janina Vela, napakabait nung batang iyon. And sabi niya, you don't need na kailangan 100% yung energy mo. Sinabi rin to ni Pia Wurtzbach. Hindi all the time, 100%. Naalala ko, Janina's case was with Will Dasovich. Sobrang daming energy ni Will. And then sabi ni Janina, pag napagsagayan ako dito, uubos talaga yung energy ko. So, parang she learned how to pace herself. Parang naalala ko, may ganung interview si Janina or vlog ba niya yun before. Basta I learned that from her na hindi dapat all the time nasa 100% todo, boost ka. Kasi kapag ganun yung sinabi, kung ganun yung ginawa mo, dadating yung time na, okay, mawawalan ko na talaga ng energy kasi hindi mo nakakayanin, mauubos na. Kailangan, sabi naman ni Pia Wurtzbach sa isa sa mga interview na napanood ko, sabi naman niya, you should know where to shine. Ayan, hahanapin mo daw kung saan ka mag-shine para ikaw, mababalance mo din yung energy mo. Parang, di ba, yan yung storya niya nung lumaban siya nun sa beauty contest. Alam mo alam niya at the exact moment na kailangan mapansin siya ng mga judges at alam niya kung kailan siya magpapahinga para hindi siya ma-exhaust, hindi siya mapagod kasi it's a long stretch. Ganun din sa life natin, sa ginagawa natin sa bahay, sa school, sa work. Lagi nating tatandaan na kailangan marunong tayo na magtimpla. Ano yung dapat natin gawin, kung ano yung priority natin, ano yung mga pwede muna natin siyang wag munang gawin for now, pero kalista lang yan sa mga tasks mo, tapos balikan din natin ulit. Dahil kailangan natin ito siguro yung tip ko para mabattle yung ganitong feeling because I keep on experiencing this, yung parang mapapagod ka na lang talaga, pero I keep on battling with it, tuloy-tuloy lang din.
Mga bestie, ganito yung ginagawa ko. Whenever I feel like papunta na ako dun sa mauubusan na ako ng enerhiya, I am very conscious of my energy. Binabantayan ko kapag nalalaman ko na parang nandun na ako, malapit na ako dun. Unang-unang ginawa ko, which so hard to do. Ang una kong ginawa is I learned to say no. Ang hirap mag-no. Lalo na sa isang recovering na people pleaser person. Ang hirap. Lalo na itong hinihingan ka ng favor, hinihingin ka ng pakisuyo, at alam mong ikaw yung makakatulong sa kanila. Ang hirap magsabi ng no. Pero you have to respect also your time and energy. And politely naman hindi ayoko mo. Hindi na tayo, alam mo yon, parang wag naman ganon. Sabihin lang natin the reason, and I'm sure maiintindihan din niya ng mga tao na may request din sa'yo. And doing so is makakapag-prioritize ka. Ito naman yung ginagawa ko. Nililista ko. I write it down. And this is something na sabi nga nung aking colleague sa office, si Ayesa, sabi niya, ay, ma'am, na-influence mo ko dito. I write everything down. As in, I have this big notebook. At sa big notebook ko, sinusulat ko lahat ng tasks. And from for example, I have 1 to 20 different tasks. I will rank them one by one. Alin yung priority kong tapusin sa ngayon? At alin yung pwede kong ipagpabukas or susunod na linggo. Ganun ko ginagawa. That activity also will train your brain and will calm your brain na, okay, hindi naman pala kailangang matapos ngayon. Hindi kailangan lahat ng 20 na ito ay tapusin ko ngayon. I know, merong mga important tasks, but I should also know na may mga bagay na pwede mo namang ipagpabukas pa ulit. Yun yung ginagawa ko. Next then is, I choose my battles. I really miss my previous life na talagang kahit saan, I was spreading my wings everywhere. Travel doon, dito, mga tao ay networking, living the life. I so miss that life, but I know na with what I have right now, with the time that I want, my time now, I know sa ngayon, I miss that kind of life, pero sa tingin ko, ito na yung moment kung kailan dapat maging mindful tayo sa time natin, maging mindful tayo sa energy natin, and where do we give it to? Not necessarily kailangan may bibigay ka, kailangan may babalik sa'yo, hindi. But yung i-investan mo nung time mo is mas makakaganda sa mo, makakaganda sa ibang tao, at makakaganda sa community mo. Yun, siguro mamili ka lang kung ano yung gusto mong i-push through na mga activities. And huwag kang matakot kasi minsan may conversation kami ganito ni Bobby, may conversation kami ni Bobby na sabi niya, Bob, sa tingin mo ba minsan nga may conversation ako with a friend, sabi niya sa akin, Dre, sabi niya, Dre, sa tingin mo ba dapat nag-network ako, mas kailangan lumalayo ako, lumalabas ako, I spending more time with other people, ganyan. Ako naman, ang sagot ko dyan is, be mindful of your time. So, if these people will contribute, will nourish your heart, your soul, your mind, go for it. Kapag ka naman, sa tingin mo na mas magiging tired ka or mas magiging restless ka in joining these people, baka ipagpaliban na lang muna. Yun yung maging conscious tayo, ayun, and conscious and mindful of our time. And of course, ayun, sa sarili din natin, dapat maging conscious din tayo na kung overthinker ka ba, like me, or sobrang galing kung hindi ka overthinker. Kasi like sa panahon ngayon, ang dami mo na talagang minamind. Alam mo yun? Kung ikaw ay isang
wapakels or ID gaff, mga ganyan, di ba? Ano bang Gen Z term dyan? Parang gano'n. Kung ikaw ay ganong klaseng tao, believe talaga ako sa'yo. Pero besting kung katulad kita na overthinker, ayun, mas maging conscious tayo sa ating utak, sa ating heart, and where do we give it to. Ito naman yung mga tips ko kasi since na-experience ko na rin ma-burnout sa life ko, yung tipong hindi ko na minsan ma-distinguish mga besties kung sakit ko na lang ba yun or nag-excuse na ako dahil sobrang napagod na ako. Parang ito naman yung tip ko sa inyo kung gusto yung malaman na nababurnout na kayo. Una muna is, you love naman what you do, pero feeling mo natatired ka na. Baka ibig sabihin nun is, baka you're over-exhausting yourself and you're over-performing. Baka mamaya kasi pinupush mo talaga para mapansin ka, para ikaw yung bida, ganyan. Pero sa totoo lang, dahil ginagawa mo yan, you're spreading yourself too thin. So, ingat lang sa burnout. Next naman is, ngayon ang ginagawa ko is, unang-una, I really wish na I could go. And yung pangalawa naman is, if hindi ko kaya talaga i-commit yung sarili ko, ayoko na munang nag-overpromise tapos hindi ko naman ma-underdeliver ako, lalo na sa mga friends ko din. Kasi alam ko na inaasahan nila ako. Yung presence kasi is important. But yun, last naman is, you start questioning your worth based on what you produce. Nako, ito yung wag na wag sa atin mangyayari to, bestie, na bantayan din natin ang isa't isa na parang we are being measured by the things that we do. No, hindi. We are enough. You are special in your own way, and hindi natin kailangan na dapat if you gawa mo yung 100 different things, ikaw na yung pinakabongga. No, hindi ganun yun. Kasi ang mangyayari is, pipilitin mong gumawa ng sobrang daming bagay, tapos na out of focus ka na rin, na nawawala na mo yung vision mo ng gusto mo mangyari sa sarili mo, yung purpose mo. Yun. Kaya, ingatan din natin yung sarili natin. Tapos, mag-e-end up na magpapagod ka na lang. Ayaw mo na lang gumalaw. Ganon. So, yun. And ito din naman yung mga tips ko para maiwasan yung ganon. Una-una, please be conscious of your energy. Pakiramdaman mo na parang, oops, okay, ito na yung energy ko. Malapit na siya sa tipping point. Malapit na siya dun talaga sa moment na yon. Kapag ka ganun na yung nararamdaman natin, okay? Inhale, exhale. Unang-unang advice ko din is to normalize unplugging. Nako, ito medyo mahirap sa akin to kasi nga I've been a social butterfly and I've been a social media person for the longest time, and I am a digital marketing person. So, yung una, medyo siya ako, grabe, kailangan dapat online ako 24/7, lahat na mag-message sa akin, ma-replyan ko. Dapat! Ganun ako dati. And then I became exhausted. So, dun nagsimula yung part na yan because I'm spreading myself everywhere. And I forgot what really matters to me, which is my family, those people, my friends, those people who really cared about me, and I care about them too. And of course, si God, yun yung nakalimutan ko, at sana wag natin besting makalimutan. And ayun, this is so hard for me, pero yung first step ko talaga is to normalize unplugging, which happened to me the last year. I decided to rest from live streaming, and then after nun, I think umabot na rin ako ng almost a year na not posting so much, not sharing my life with social media, and also sharing only the things that will inspire people or that will make them happy if they see post, ganon. Ang tagal kong nag-detoxify sa social media, and it's okay. Walang pressure for you para i-push mo yung sarili mo to doing content or to burning yourself up on the social media scene. Why are you showing up sa social media? Is it for you or is it to inggit other people? Ano yung nagiging objective mo every time you post? 'Di ba? Yun din naman yun. Kasi otherwise, papagurin mo lang ulit yung sarili mo kapag kung ano-ano lang din naman yung pinopost mo.
Next naman is to celebrate small wins. Ito, bestie, di ba? Sabi natin nung episode 1 is to break down ang ating mga tasks. Kasi kapag masyadong malaki yung elephant, di ba? Ang hirap naman din talaga nun. So, ipaliitin natin siya into smaller chunks para mas magawa. Bakit yung elephant? Kasi meron di bang quotation yun? Wait lang. The elephant in the room. May mga ganun, di ba? Anyway, ay, nako, kung ano na. Basta, di ba yung activity, paliitin natin siya. At dahil pinaliit natin yung activity, i-celebrate din natin ang mga small wins natin because even the smallest win is still a win, lalo na pag binigay mo yung heart and mind and soul mo onto it. So, congratulations, bestie, sa mga small wins natin. And of course, last but most importantly, yung ating pinaka-last na tip is to talk to someone. It could be your jowa, your best friend, your family, and also even to me, pwede tayong mag-usap at the comment section. Kaya ko din ginawa itong podcast na to is because naisip ko na ba kailangan natin ng someone na makakausap, someone to stand alongside life's journey. That's why naisip ko tong gawin, tong besties na podcast. So, ayun, tulong lang tayo. Fighting! Yan ang ating mantra. Ayan. Yan naman ang ating goal ngayon. Fighting towards our dream. And of course, feel free to share it with someone or to anyone para naman malift yung burden sa shoulders mo. Gusto ko lang din sabihin as parting words for this episode is pagod ka lang, bestie, hindi ka tamad. Tandaan natin yon, pagod ka lang, bestie, hindi ka tamad. So, you do not need to overthink, to overwork, to overpressure yourself just to prove your worth. You are enough. And gusto ko rin tanongin nyo yung sarili nyo, bestie, at i-comment nyo sa comment section below kung kailan ba kayo talaga nakapagpahinga. Yung talagang pahinga. Hindi lang basta break ha, yung talagang masasabi mo na I am well rested at napahinga ko yung utak ko, napahinga ko yung body ko. Kailan? Was there ever a time? Kung wala, this is your sign to start relaxing, to start resting. And gusto ko lang din i-remind kayo na you are not falling behind. You are right on schedule. Your schedule, your journey. Hindi mo kailangan makipag-unahan sa iba or makipag-compete para lang may show off. You are loved, you are enough. And gusto ko lang din alalahanin nyo na rest isn't selfish, it's survival. And choosing rest is choosing you. Yun yung pinaka-importante na kailangan nating maalala, bestie. Sometimes ako, nakakalimutan ko din to kasi may tendency talaga ako na mag-overwork as a very hardworking person. Pero kailangan alalahanin din natin na if we rest now, we reserve our energy and we give our 110% best dun sa time na kailangan na natin ulit mag-show up. That's it, besties. This is episode 2 of Besties. And I'll see you again next week. And thank you so much kung umabot ka po sa hanggang dulo nitong podcast na to at nakinig ka, at nakisaya ka, nakitawa ka, at nakarealize ka din. And if feeling mo may friend ka or kamag-anak na might benefit from hearing those words too, please feel free to share this podcast to them. And maraming salamat again, and I'll see you again next week. See you, besties! I love you! Oops, wait lang. Yung next week episode, ang negative, ito na. Next episode is fear versus overthinking. Oh my gosh, para sa mga fellow overthinkers ko dyan. Ito na, episode na naman to para sa atin. Maraming salamat, bestie. See you again next week.